May mga nababasa pa rin akong comments sa sinasabi nila na nakakatakot daw sumakay ng barko. Kaya naman ngayong araw ay papasyal ko kayo dito sa loob ng cruise ship at baka sakaling mabago natin ang perception nyo. Welcome to Costa Smeralda, ang pinakamalaking barko ng Costa Crociere. Meron itong 20 palapag at sisimulan natin ng pamamasyal dito sa Deck 19 o yung tinatawag rin nilang Passeggiata Volare or Skywalk. Ito na yung pinakamataas na part ng barko na pwedeng pasyalan ng mga pasahero. Out of those 20 decks ay 16 lamang ang accessible para sa mga pasahero at yung iba ay para lamang sa mga crew. Dito ako naglalakad-lakad every morning after breakfast. Makikita nyo naman na from here ay ang ganda ng view, tanaw na tanaw ang city. So ito talaga ang pinakatuktok ng barko, ang funnel or tinatawag rin naming chimenea. Under maintenance siya ngayon, kita nyo naman ay maraming namimintura dahil kailangan ay palaging matingkad ang kanyang pagkadilaw. Ito kasi ang identity ng barko at yan din ang logo ng kumpanya. Ito ulit yung mga water slides na ilang beses ko nang napapakita sa mga vlogs ko. Ang location niyan ay Deck 17, midship or gitna ng barko. Libre nga pala ang paggamit ng slides, wala lang tao ngayon dahil maginaw dito sa port. Pero tuwing summer ay blockbuster talaga ang pila dyan. Nasa Deck 18 naman ang area sport. So ito yung kanilang court kung saan pwede maglaro ng basketball, volleyball, badminton, football. And every morning dinadala rin dito yung mga nasa kids club para mag-warm up. Ready na rin ang mga pangpiko, maraming ganyan dito. Tapos yung nasa left side ay ang jogging track. Dito naman sa dulo ng Deck 18 sa pinakalikurang part ng barko ay meron pa ring skywalk. Medyo nakakangilo nga lang sa tuhod kapag naglalakad ka dito. Makikita nyo sa ilalim ang mga balcony ng kabina. Tapos yung bilog-bilog naman ay mga tables yan na nasa bar na makikita sa Deck 7. Ganito naman ang itsura nitong skywalk tuwing gabi. Medyo mas nakakatakot kasi makikita mo na yung pag-agos ng tubig habang umaandar ang barko. Kung mahilig kayong magpatan or bet nyo lang magbilad sa arawan ng saglitan, ay napakaraming sunbed sa mga open decks. So ipinapasyal ko nga pala kayo habang nasa port kami para wala masyadong tao sa paligid at mas magandang mag-video-video kapag ganito. Merong 4 na swimming pools dito, 3 doon ay nasa open deck. At ito namang pinakamalaki ay merong bubong. Sinasara mga pool ng alas 8 ng gabi. Kaya kung makikita nyo dito sa paligid ay wala ng tao. Sa paligid nitong swimming pool ay merong 4 na jacuzzi. So ganito yung itsura. Tapos para lang yan sa mga 16 years old pataas. Dito nga pala sa pool area ginaganap ang kids party gabi-gabi. Once a week ay merong bubble show. Tapos yung ibang gabi ay puro sayawan naman. May mga mascot nga din pala sila dyan and after the event ay pwede kayong magpa-picture sa kanila. Para pa rin ito sa mga bata dahil merong libreng daycare dito sa loob ng barko. Tinatanggap nila mga bata na may edad 3 to 9 years old. At ayan, open sila from 9 in the morning until 12 midnight. Araw-araw ko dyan dinadala yung anak ko dahil gustong-gusto niya mag-stay dyan. Marami silang activities dyan na mas bongga pa kaysa sa daycare na nasa lupa. Si Jada ay nag-i-stay dyan sa daycare ng mga 5 oras tuwing araw. Sa gabi naman ay mga 2 to 3 hours, ganon. Ang lawak ng daycare area at bukod sa mga toys ay marami rin silang learning materials. Sayang lang at hindi ko maipakita sa inyo dahil bawal mag-video doon. Ito naman ang pinakalikuran ng barko, Deck 16, 17, and 18. Dito ginaganap yung mga group exercise, games, pa-zumba, at noong summer ito ang ginagawa nilang party place. Ito naman ang kanilang Tom's World. May bayad ang kada laro dyan. May mga games na pwede kang mag-accumulate ng points. At yung points ay pwede mong ipalit sa laruan. Meron din ditong spa, beauty and wellness center. Kaso hindi ko na pinuntahan. Few months ago kasi nakapag-vlog na rin ako sa loob ng spa. Dito lang tayo sa gym. So ayan, marami silang equipment dito. Bukod sa dumbbells, treadmills, ay marami silang anik-anik. So yung mga pasahero dito ay pumapasok hindi para mag-exercise, kundi para magdamit-damitan, aura-aurahan, picture, sabay my day. Syempre, hello! Magmerienda muna tayo ngayon dito sa buffet. Araw-araw yan, tuwing hapon ay merong tea time from 4 to 5, 1 oras lang. Bukod sa kape at iba't ibang klase ng tsaas, syempre marami silang sweets na hinahanda. Ayan, meron pang churros with chocolate and vanilla sauce. Ito naman ang mga sandwich, focaccia yung ginamit nilang tinapay at meron niyang iba't ibang klase ng palaman. Pero more on cold cuts and cheese, tapos may isang klaseng vegetarian, ganon. Kasama na nga pala sa binayaran sa cruise package ang food, so guaranteed na meron kang breakfast, lunch, merienda, and dinner. Magsasawa ka talaga sa kakakain dito sa loob ng barko. Ito ang Coliseum na nasa Deck 6, 7, and 8, pinakagitna ng barko. Dito ginaganap ang mga pangmalakasang show. At ayan nga ang mga acrobats nagre-rehearsal sa ngayon. At tuwing gabi, ganito naman ang kanilang ganap. Bongga ang mga show nila dito, very entertaining at talagang napakagandang panoorin. Mahirap nga lang makakuha ng mauupuan. Kadalasan nga ay 30 minutes before the show ay puno na ang mga silya. Ito naman ang kanilang theater. Mas maliit ito kaysa doon sa Coliseum. Back-to-back naman ang mga show dito tuwing gabi. And then, late in the evening ay nagiging diskuhan itong theater. From 11 PM until 2 AM ang mga parties nila dito.
Nandito naman tayo ngayon sa kauna-unahang museum na nasa loob ng cruise ship. Ito ang Costa Design Museum, showcasing Italian designs, syempre. Over 470 items daw ang nakadisplay dito. May mga sasakyan, bisikleta at yung Vespa, furnitures, memorabilia, at signature fashion clothing from the 1950s up to present. Sa labas ng museum matatagpuan ang casino. Pansin ko lang dito na hindi ganun karami ang naglalaro sa casino. Hindi gaya nung nagtatrabaho pa ako at nasa Asia ang barko, particularly Chinese ang mga pasahero. Doon ang daming sugarol, punuan lagi ang mga table games. Anyway, ang mga crew members kasama na rin ang kanilang family members na nagkucruise ay bawal maglaro dito sa casino. Pero pwedeng mag-shopping. So ngayon, ibuti natin na tignan natin ang mga paninda nila dito sa duty-free shops. Tara yung may sariling pwesto ang Pandora. Kaya magpabili na kayo sa mga asawa o jowa nyo na nandito sa barko. Ayan o, ang dami ring relo. May sunglasses pa. Oo nga pala, ang casino at ang mga duty-free shops ay nagbubukas lang tuwing umaandar na ang barko. Dahil kapag nakatali pa ang barko sa port ay bawal silang mag-operate. Kung hilig nyo naman mag-inom-inom ay napakaraming bar dito. Sobrang daming drink selection. Yun nga lang ay kailangan nyo bumili ng package or pa isa-isang drinks dahil hindi yan included sa cruise package. Merong 17 restaurants dito sa loob ng barko. Magkakasama na doon ang mga main dining restaurants, buffet, and outlets. Kailangan nyo magbayad kapag dun kayo kakain sa mga outlets gaya nitong Kiki Poke. So ayan, create your own poke bowl. Dito naman sa green, ang paninda nila ay mga healthy wraps, salad, and fresh fruits. Dito naman sa buffet at sa mga main dining restaurants ay hindi nyo na kailangang magbayad. Dito kayo pwedeng kumain ng breakfast, lunch, merienda, and dinner. Kumpleto ang sinaserve nila dyan from appetizer, soup, salad, pasta, main course, tinatinapay, dessert, and fruits. Ito naman ang pinakalikod na part ng barko na nasa deck 7. At ayun, nasa tuktok nito yung skywalk. Meron ditong bar, mga lounge, at tuwing hapon or gabi, meron ditong live music. Actually, marami pang part nitong barko na hindi ko na nasama dito sa video. Sobrang laki kasi nitong barko. Gusto ko rin sana kayong ipasyal sa crew area para makita nyo ako nung itsura, kaso kailangan pa humingi ng katakot-takot na permit. So siya, thank you for watching. Ciao!